Hello, hello. So, good morning sa inyong lahat to. Okay, so once again, this is Brother Mel. At meron akong ibabalita sa inyo. As you see, maraming sekta ngayon yung bumabalik sa Katoliko. At kalaki po nun, of course, pahirap na rin ng pahirap ang pang-aakay ng mga sekta sa Katoliko. That is because of the influence of the Catholic faith defenders and any other Catholic apologists ng mga grupo, particularly in Visayan region. Okay, sa mga lugar ng Kabisayaan, okay, or what shall I say, lalo na sa mga lugar which is dominant yung mga Bisaya, pahirap ng pahirap ang pang-aakay sa mga Katoliko. Because yung mga CFD mostly talaga is nag-ooperate sa mga Visayan region. So actually nandito ako sa Dumaguete. And of course, galing ako ng ng Tagum, Davao del Norte, which Negros Occidental and Davao del Norte, these provinces are predominantly is Bisaya or Cebuanos yung salita. At dahil yung CFD originated from Cebu, so and yung mga batikan na mga CFD are mostly Bisaya, like Father Darwin, Bro Wendell, Bro San Pablo Alima, at iba pang mga pastor na converted sa Katoliko na ngayon ay CFD na, just like yun nga si Bro San Paul Alima and also Bro Noedora are mga Bisaya. So, dahil sa kanila, maraming pastor, which is mga Bisaya din, ang lumilipat at umaanib sa Katoliko. Okay, so ngayon, dahil doon, hirap na rin yung mga pastor na umakay ng Katoliko. Okay. At kung mapapansin natin, sa mga Visayan region, particularly in some part of northern Mindanao, kahit sa amin sa Tagum, mostly na mga nakaka-enkwentro namin, yung mainit talaga yung bangayan is between us, CFD, and the sect na tatag ni Ellen G. White, which we call the Seventh-day Adventists. Okay. At napapansin namin ngayon, yung mga Seventh-day Adventists or yung mga SDA ay hirap na rin silang makaakay ng mga Katoliko. Okay? Though their doctrine, their propagandas is mostly or are mostly anti-Catholics. At dahil sa hirap na silang makaakay ng Katoliko ngayon, ang number one target nila, sa napapansin namin na, ang number one target nila na akayin ay mga Baptist. Okay. Kaya, parang napapansin din namin ngayon kadalasan na naaakay ng mga Seventh-day Adventists ngayon ay galing sa Baptist. Okay. Marami ngayong Baptist yung umaalis sa pagka-Baptist at nagiging Seventh-day Adventist. At in my opinion, the reason was kung bakit maraming Baptist ngayon ang nagiging Seventh-day Adventist is because of the sola scriptura, na parang mas matibay ang paninindigan o kaya mas matibay yung punto ng Seventh-day Adventist sa sola scriptura kaysa sa kanila. So, at hindi magtatagal, parang dissolving na rin tong mga Baptist, at lalo na yung mga Baptist is kalat-kalat at hiwa-hiwalay, divided na rin yung mga sekta nila. Maraming sekta ng Baptist na ngayon ay bumabagsak na. Mostly talaga, some of them are becoming Seventh-day Adventists. Dahil hirap na silang makaakay ng Katoliko. At yun lang, ang God bless sa ating lahat.